Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong maiinit na balita na kung saan medyo delikado dito itong si Senator Chis Escudero at si Joel Villanueva mga kababayan. Bakit po nasabi natin ito? Dahil ito mga kababayan, ang balita, iimbestigahan din po, kagaya na sinasabi natin sa mga nakaraang video natin, iimbestigahan na rin po ang mga posibleng konektado sa mga flood control projects na mga senador, mga kababayan. Nako po. Di ba nga marami nagsasabi na di umano etong si Senator Joel Villanueva, si Chis Escudero at iba pa, di umano dawit nga daw, may kinalaman, Oy, hindi ko sinasabing may kinalaman si Senator Joel, Yan lang po yung may init na balita, baka pati ako makakasuhan yan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Maraming salamat po pala sa mga suporta natin, at shoutout sa mga followers natin. Paki-like naman po ang ating video ngayon mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. At ito na nga, yung usapin ngayon na kung saan ilang senador ang posibleng imbestigahan sa koneksyon sa flood control contractors. Nakaraan, napabalita nga at umamin nga yung isang contractor na kung saan nagbigay po ng milyong-milyong halaga dito kay Senator Chis Escudero bilang donation sa kanyang kampanya mga kababayan. Na-discuss na po yan na bawal nga po na kumuha ng donation mga kababayan mula sa mga contractor na mga government projects. At ito nga pong kumpanya na to, netong contractor na to, di umano may mga malalaking project po na nakuha sa gobyerno mga kababayan. So may mga malalaking government projects po silang nakuha. Okay, so pero bago po natin pag-usapan yan, ito po, may mga dummy firms po sa flood control projects ang nabunyag. Isiniwalat po yan ng ilang mga senador, mga kababayan. Ibig sabihin, may mga dummy firms. Ibig sabihin po niya mga kababayan, yung mga dummy firms po na yan, yan po yung mga hindi legit. Wala naman talaga yung mga contractor na yan mga kababayan. Parang ginagamit lang sila. Papasok lang kunyari sila. Existing yung company pero hindi talaga sila gumagawa. Parang ganun. Okay, so ito panoorin po natin, Umaasa si Senate Minority Leader Tito Soto na susuportahan ni PBBM ang panukalang Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control scandal, lalo na't sangkot umano sa anomalya ang ilang opisyal ng gobyerno. Yan na nga, malamang sa malamang mga kababayan, may mga sangkot talaga ng mga opisyal na mga gobyerno dyan. Kasi hindi naman mangyayari yung ganyang kalaking korupsyon dyan sa flood control projects na yan kung walang koneksyon yung mga yan, o walang kasabwat sa mga ahensya ng gobyerno. Diba? Doon nga daw sa pick-up mga kababayan, accreditation pa lang, accreditation pa lang sinasabi na meron ng lagay-lagay para ma-accredit ka. At what more, syempre doon sa loob po ng mga ahensya, diba? At sa mga government agencies, diba? So yun yung dapat na imbestigahan talaga. Actually malalim na investigasyon to mga kababayan, pero hindi natin alam kung hanggang saan yung mga mapaparusahan dito. Narito ang agenda report ni Hannah T. Hindi lang sa social media may dummy accounts, maging sa flood control projects, meron din. Ibinunyag ng ilang senador ang existence ng ilang dummy construction firms para kumita. Ang iba naman, nagpaparenta lang ng lisensya, pero hindi sila ang nakatutok sa construction work. Yun na nga, di ba? Parang ginagamit lang, In short, ginagamit lang yung mga pangalan ng construction company na yon mga kababayan.
No, tapos iba yung magmamanage ng project. Ibig sabihin, ipapa-update nila or ipapa-approve nila o ipapa-accredit nila sa PCAB, mga kababayan. Tapos, ibang tao yung gagamit ng lisensya na yon. 'Di ba? Parang yun nga, dami accounts. Pero, kumikita sila na hindi sila yung kumikilos, mga kababayan. 'Di ba? Percentage yung magiging kitaan diyan. Unang halimbawa umano ang St. Timothy Construction ng Diskaya family kung saan si Roma Rimando na general manager ng kumpanya, pamangkin ni Curly na asawa ni Sara Diskaya. Una nang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na mukhang nahirapan si Rimando sumagot sa mga tanong sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control. Doon lumitaw na siyam ang kumpanyang pagmamayari ng mga Diskaya at may Grabe, no? interlocking directorships ito o pare-parehong tao rin ang may hawak. I think it's happening to the others. As a matter of fact, mayroon tayo doon sa top 15 na tingin namin, dami. Yeah. Dami ng ibang mga tao eh. Hindi pa mapangalanan ni Senate Minority Leader Tito Soto ang sinasabing mga kumpanyang nagpaparenta lang ng lisensya. Pero kinumpirma niyang posibleng may involvement dito ang ilang mambabatas. Meron kaming alam na mga at least 3, 4 doon ay yung mga nakalistang pangalan, hindi yun talagang may-ari. Pero paano nga ba mapipigilan ang pagkasangkot muli ng mga opisyal? Dito na pumapasok ang pagbuo ng isang independent body para mag-imbestiga. Ipapanukala ni Soto kay Pangulong Bongbong Marcos ang Senate Bill 1215 na anyay kalaunan sana maging executive order. Dito nakasaad na isang Independent People's Commission ang mag-imbestiga sa flood control projects. Gusto ni Soto na composed ito ng isang dating Supreme Court o Court of Appeals Justice na siyang magiging chairperson, isang CPA na may experience sa forensic accounting, isang civil engineer, representative ng isang NGO at academician na may karanasan sa public administration ng economics. May kapangyarihan silang magrekomenda ng criminal, civil o admin charges sa sinumang sangkot. Sa ngayon, hinihintay pa ang opisyal na paghain ni PBBM ng isang executive order para mabuo ang komisyon na ito. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung yung independent body na yan ay bibigyan ng sariling kapangyarihan na magkaso doon sa mga tao. Kahit sino ka pa, kahit politician ka pa, pwede kang sampahan ng kaso. Pagka ikaw ay napatunayan na sangkot sa mga maanomalyang flood control projects. Pero sana wag lang sa flood control projects. Sa lahat ng infrastructure project, especially pagka involved ang government. Diba? Yung mga government agencies. Okay? So, ito yan mga kababayan, yung balita na kung saan posibleng imbestigahan itong mga senador, mga kababayan. Okay? So, ito. Walang takas sa investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractors. Ito mga kababayan. Walang takas at makikita natin dito sa picture, nandiyan po si Senator Bongo, si Joel Villanueva at si Chis Escudero. Dahil alam naman natin na sila yung ilan sa mga senador na talagang na mga mainit ang mga pangalan ngayon dahil sinasabi di umano na may kinalaman sila o konektado sila doon sa mga flood control projects sa contractors, 'di ba mga kababayan? So, eto, kagaya ng sinasabi ko, dapat imbestigahan din. 'Di ba? Imbestigahan din. Kahit sabihin natin na wala silang kinalaman, imbestigahan pa rin yung kanilang mga koneksyon di umano, 'di ba? Doon sa mga contractors na 'yan. Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. Yan na. Narito ang agenda report ni Hannah T. Campaign donations. Ito, si Cheese, yari. Sureball na tatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 firms sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms. Sino ba ang head ng Blue Ribbon Committee? Di ba? Yun mga kababayan Pero, syempre, hindi mo naman pwedeng sabihin kasi mga senador din yung mga yan. Di ba? So, baka iniiwasan nila na makaapak sila ng kapwa nila senador. Baka ganun. Pero,
No, ito nga sinasabi nga dito na posible, no, na pati yung mga senador, no, ilang senador imbestigahan kung konektado sila diyan sa flood control project. 'Di ba? Yung mga contractors na 'yan. 'Di ba? Alanganin, mga babayan, etong tatlong pangalan na maiinit ngayon. 'Di ba? So mukhang pati sila maiimbestigahan. Lalo na't ilan sa mga kontratista naging campaign donor nila sa eleksyon. Yun eh. Oras na nagtawag ng electoral reforms because based on the bill, Sino ba ngayon? ando doon ng COMELEC. Hindi maaaring ando ng COMELEC. Hindi maaaring may magtanong yan. Yeah. Pangalawa, pag hindi man nagkaroon, magkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC. Base sa partial list ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, 3 senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Number 1, si Senate President Cheese Escudero na ang top campaign Number 1 talaga, mga babayan. donor noong 2022, si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centuryways Construction and Development Incorporated. Sumipot si Lubiano sa pagdinig pero hindi siya natanong tungkol dito. Number 2 naman si Senator Joel Villanueva. Ang kontratistang New San Jose Builders ni dating Housing Secretary Jerry Acuzar ang isa sa top donors niya noong 2022. Si Senador Bongo naman, anak ng owner ng CLTG Builders, habang kapatid ang may-ari ng Alfrego Builders and Supply. Una na ring tinanggi ng 3 mambabatas ang involvement nila sa contracts ng mga nasabing kumpanya. Si Senator Ping Lacson ang mangunguna sa pagtalakay nito Yo. na siyang chairman Ako, yari kayo. Senator Ping Lacson pa, yung mangungunang no? Parang spearhead, no, ng investigasyon na yan, mga kababayan. ng Electoral Reforms Committee. Siya rin ang nagpaputok ng porsyentuhan ng mga opisyal sa flood control. Alam mo, aside from being very good PNP chief, chief of police, magaling na investigador yun. Posibleng sumalang din sa Q&A si Ito pa, Senator isa. Mark Villar pagdating ng budget deliberations ng DPWH. Hindi rin kasi siya tinanong tungkol sa role nito sa flood control projects bilang kalihim noong Duterte administration. Tiniyak ni Soto na walang agreement para pagtakpan ang kaugnayan ni Villar sa issue. Wala naman kami ganun. Wala naman, hindi naman nabibring up ewan ko kung mabibring up sa susunod na hearing pa sa ano yan. Pero paggawa ng batas nito, kailangan yung mga nakakaalam ay dapat tanungin natin. Hindi raw pwedeng hindi balikan ang nangyari sa 2025 budget kung pag-uusapan ang pondo para sa susunod na taon. Lalo na't lumobo ng 1 trillion pesos ang pondo ng DPWH this year habang pumutok din ang issue sa budget insertions na di umano'y pakana ng ilang mambabatas. Para sa agenda, Yan, no? Pakana daw ng ilang mga mambabatas. O ano ba sasabi niyo dyan, mga babae? No? I-comment na lang po sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mopsid sa Mobs TV. Peace. I'm out.